Magandang araw sa lahat. Magandang araw po. Magandang araw po. So, bago natin formal na simulan ang ating talakayan ay manalangin muna tayo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli, magandang araw sa lahat. Magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw, ma'am. Kumusta kayo? Ano ang mga nafe-feel nyo ngayon or nararamdaman? Masaya ba? Malungkot? Tired siya. Tired? Bakit naman Masaya, ma'am. tired? Oh, Kapoy na ubo. bakit naman? So, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Next slide, ma'am. Magandang umaga. Anong nakikita nyo sa harap na anong nakikita nyo sa screen ngayon? Anong tawag sa mga ito? Okay, Ginoong Olaya. Para pong mga may pagkain. Laro po ba ito, ma'am? Pero nakikita ko po ay mga icons na may mga pagkain. Okay, maraming salamat. Ano ang mga laro na nasa inyong mga cellphone ngayon maliban sa Mobile Legends at Call of Duty? Okay, okay, Ginoong Las Doce. COC. O ka ng Candy Crush. Okay, maraming salamat. Ginoong Olaya. Black Blast po. Okay, maraming salamat. Binibining Angie. Subway Surfer po. Okay, maraming salamat. Ang dami nyo na palang laro sa cellphone ngayon. Sa larong ito, kailangan mo munang malaman kung tungkol saan ang mga larawan na ipapakita bago makuha ang tamang sagot. Anong laro kaya ito? Alam ko familiar na sa inyo ito. At ito ay ang Okay, binibining Angie. Two pics, one word. Okay, maraming salamat. Magaling. Ang larong ito ay natawag na two pics, one word. Next, please. Sa gawaing ito, kinakailangan tukuyin niyo kung anong produkto ang nagagawa kapag ang dalawang imahe ay pinagsama. Balanghoy bang term sa English? Basta, kana siya at ang cake na kung saan kapag ito ay pinagsama, magiging cassava cake. Gets lang ba kung ano ang halimbawa? Yeah. Yes po, ma'am. Okay, next please. Sa unang imahe, binibining Torion, ano kaya ang magagawa kapag pinagsama ang dalawang bagay na ito? Puso po, ma'am. Maraming salamat, magaling. Next please. Sa
Next, please. Okay, sa pangalawang ano naman, imahe. Binibining Usman. Turon po, ma'am. Maraming salamat. So, kapag pinagsama ang saging at ang wrapper, ito ay turon. Sa pangatlo naman, sino ang iba pang kamay? Okay, with Ginoong Olaya. Ano po? Ube. Maraming salamat, maaari. Okay, Ginoong Las Doce. Kalamay. Maraming salamat. Ito ay kalamay o kalamay. At ang pang-apat naman, okay, mayroong ibang kamay pa ba? Binibining, okay, Binibining Osorio. Biko, ma'am. Maraming salamat, magaling. At ang panghuli naman ay, okay, Binibining Fe o Fredo. Puto balanghoy po. Okay, maraming salamat. Ang inyong mga sagot ay tama. So, base sa mga kasagutan sa aktibidad kanina, magtatawag ako ng mga estudyante upang sagutin ang mga katanungan. So, Binibining Fe, mula sa ginawang activity, makakagawa ba ng puto balanghoy kapag walang balanghoy? Binibining Fe, Hindi po, ma'am. tama. Hello Hindi po. makakagawa ng puto balanghoy kapag walang balanghoy. Sa pangalawa naman, Ginoong Las 12, may mga bagay ba na basta na lamang umuusbong at walang pinagmulan? Para po sa akin, wala po. Lahat ng bagay ay may pinagmulan po. Tama. At pangatlo, Ginoong Ulaya, ano sa palagay ninyo ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Ano po, sa tingin ko po, ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Magaling. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga hudyat ng sanhi at bunga, na kung saan ay narito ang ating mga layunin sa araw na ito. Una ay natutukoy ang iba't ibang hudyat ng sanhi at bunga, na ilalahad ang mga pangatnig na ginagamit sa sanhi at bunga, at nagagamit sa isang halimbawa ang mga pangatnig ng sanhi at bunga. Ngayon ay mayroon akong ipapabasa sa inyo na isang maiksing akda lamang, at sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong napansin mula sa inyong nabasa. Maklaro ra ba? Binipining Abueme. Pakiulit po, ma'am. Ano po? Batay sa akda na yan, ano ba ang inyong napapansin? Ginoong Olaya? Ano po, may mga nakasalungguit na mga salita. At nakabold pa. Ngayon, Opo. ano sa tingin mo ang mga salitang nakasalungguhit na iyan?
para siyang, ano ma'am, ginagamit natin para magpaliwanag, ganun. Para alamin kung ano yung bunga ng, o ano yung rason. Tama. Binibining Infredo, nagtaas ka ng iyong kamay. Ang tawag po dyan po, ma'am, ay mga hudyat po ng sanhi at bunga. Tama ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman ay may papanood akong video sa inyo. Maikli lamang ito na may kaugnayan sa ating talakayan patungkol sa mga hudyat ng sanhi at bunga. Manood kayong mabuti sapagkat ako ay mayroon lamang kaunting katanungan para sa inyo. Mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Una, ang malinaw, mabisa at lohikal na pagpapahayag ay naipakikita sa maayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap. Pangalawa, mahalaga rin sa pagpapahayag ang maingat na pagpili ng mga salitang gagamitin upang higit itong maging malinaw sa lahat. Pangatlo, kagaya na lamang sa pagpapahayag ng sanhi at bunga, may mga hudyat na ginagamit upang maipahayag ito ng may kalinawan. Hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan. Sapagkat o pagkat, dahil o dahil sa, palibhasa at kasi, naging. Hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta. Kaya o kaya naman, kung kaya, bunga nito, tuloy. Ang kaya't. Minahal ng Batay sa inyong napanood, sumasang-ayon rin ba kayo na maging sa paggamit ng mga angkop na salita para sa pagbuo ng parirala at pangungusap ay kailangan na tama o maayos ang ating mga salitang pinili para sa pagbuo ng mga ito? Bati ako? Yes. Yes. Magbigay nga kayo ng ilang mga hudyat na ginamit para sa sanhi at bunga. Maaari niyong i-type ang inyong sagot sa chat box. Sapagkat, tama. Ano pa? Mga hudyat ng sanhi. Dahil sa, kaya naman, dahilan sa, at marami pang iba. Batay din sa nasabing halimbawa, ang isang parirala na kasalungguhit ay ang tinatawag nating sanhi. Pakibasa, Binibining Infredo. Ma'am, number 1 po. Yes po, ma'am. Naging matamis ang pagsasama ng mag-asawa kaya't biniyayaan sila ng maraming anak. Makikita naman natin na ang nakasalungguhit ay nagsasaad ng sanhi at ang parirala naman ng walang salungguhit ay ang nagsasaad naman ng bunga. Naintindihan lamang po ba? Yes po, naintindihan na. Yes. Maraming salamat.
Magandang araw muli sa ating lahat. Magandang Magandang araw. araw. Ngayon, tingnan niyo namang mabuti ang nasa larawan. Sino sa inyo ang pamilyar sa pangyayari o sa trahedyang ito? Si Ginoong Olaya? Ang nasa larawan po ay tungkol sa lunok na nangyari dito sa Ormoc. Maraming salamat, Ginoong Olaya. Tama ang iyong naging kasagutan. Ito ay isa sa pinakamalaking trahedya na nangyari sa ating kasaysayan. Ito ay ang lunop sa Ormoc, kung saan libo-libong buhay ang nawala dahil sa naganap nga na lunok. Ngayon ay gagamitin natin ang ating kaalaman upang tukuyin ang sanhi at bunga ng pangyayaring ito. Pakibasa, Binibining Empredo. Ang panuto, ibigay ang sanhi o bunga ng pangyayari gamit ang mga pangatnig na hudyat ng sanhi at bunga. 1. Ano ang maaaring naging sanhi ng lunop sa Ormoc City DGN November 5, 1991? Number 2. Ano ang maaaring maging bunga mula sa pagtatanim ng mga Maraming salamat, Binibining Empredo. Sa gawaing ito ay maglista lamang kayo ng 3 sanhi sa unang katanungan at 3 bunga naman sa pangalawang katanungan. Ibahagi nyo lang ito sa chat box at dapat nakasulat din ang inyong pangalan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Naintindihan lamang? Yes, ma'am. At ngayon, tingnan naman natin ang inyong mga naging kasagutan. So, ang lahat ng inyong kasagutan ay tama. Sa unang katanungan ay talagang masasabi natin na ang kawalan ng sapat na paghahanda at proteksyon sa ating kapaligiran ang nagiging dahilan ng trahedyang ito. Ngayon naman sa pangalawang katanungan, tama rin ang inyong naging kasagutan dahil makikita natin na sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, makakaiwas tayo sa mga trahedyang tulad ng lunop sa Ormoc at mapapabuti pa natin ang ating kalikasan. Next slide. At ngayon, sagutan naman ninyo ang Google Form na ito at sagutin nyo ito base sa inyong natutunan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Naintindihan lamang? Yes po, ma'am. Po, ma'am. Muli, magandang gabi. Pumili ng isang paksa tungkol sa mga iba't ibang Filipino values na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga taga-Ormocanon. Next. Sa pamamagitan ng randomizer, narito ang
QR code. Pipili ang bawat paksa ng tig-iisang paksa ng tungkol sa mga iba't ibang Filipino values na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga taga-Ormocanon. Nasa chat box ang link upang makapasok kayo. Nakita niyo ba ang link? Opo. Next. Narito ang mga paksa. Ang una ay pag-aabi-abi sa bisita, hospitality, pag-amin, pagmano, o kissing the hand of elders, pagkahiusa sa pamilya, strong family ties, pagkamalipayon o cheerfulness, fun-loving, pagpapasalamat o utang na loob, gratitude, pagkamaawawon, hiya or shame. Next. Narito ang pamantayan. 10 puntos kapag malinis at maayos ang pagkakalahad sa paksa na nabunot at maipakita ang sanhi at bunga mula sa sitwasyon na ginawa. 10 puntos kapag ang angkop ay nagamit ng tama ang mga pangatnig at pangsani at panlinaw. At another 10 puntos naman sa kooperasyon, ang lahat ng kasapi ay tumulong at buong pusong nakilahok sa gawain. At hindi dapat ito lumampas ng 10 minuto ang paglalahad. Overall, 30 points. Next. Gamit ang quizzes na nasa screen, ay sasagutan ng mga aral kung dito masusukat kung mayroon ba talaga kayong natutunan o nakinig ba talaga kayo. I-scan ang QR na nasa screen. At ilalagay ko sa chat box ang code kung sakaling hindi nyo ito ma-scan upang kayo ay makapasok. Nakita niyo ba ang code na nasa chat box? Hello? Yes po. Okay. Next ay, para sa ating takdang aralin ay gagawa kayo ng video sa napiling paksa mula sa nauna activity na tungkol sa mga iba't ibang Filipino values na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga taga-Ormocanon. Minimum 5 minuto, maximum 10 minuto, i-upload ito sa YouTube at ang link ay ipapasa sa email na nasa screen. Next. Wow.
At para naman sa pamantayan, 10 puntos para sa malinis at maayos na pagkakalahad sa paksang nabunot at nagpakita ang sanhi at bunga mula sa sitwasyon na ginawa. Another 10 puntos naman kapag angkop at nagamit ng tama ang mga pangatnig na pananhi at panlinaw. Another 10 points kapag ang lahat na kasapi ay tumulong at buong pusong nakilahok sa gawain. At dapat hindi lumampas ng 10 minuto ang video. Sa kabuuan ay may 30 points. Next please. At para naman sa ating attendance, ay click ang link na nasa screen. At kung baka sakalang hindi kayo makapasok, ay ilalagay ko sa chat box ang link upang kayo ay makapasok. Yun lamang at maraming salamat. Good night everyone. Bye.